Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong darating na March 3. Tama ba? Yes, 2026. Gawa tayo ng topic na ganito since it's been a while na humarap ako ng ganito. Yes, po regardless sa na-mention kong sign, okay? Pero try nating humingi ng ilang messages sa tarot. Kumbaga combination of tarot and astrology. Okay, kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo, Aries. Ano nga asahan nyo? Ngayong darating na lunar eclipse. Para sa mga taong ito, Aries, energy tayo guys. Anong kailangan nyo marinig? March 2026, March 3, lunar eclipse. Uploaded na po ang ating March 2026 for each zodiac sign. So sana napanood nyo na sa ating nasa black up tayo ngayon. Sa ating red up, Moonchild Maguda rin din po. Ang topic na ito ay sa darating na lunar eclipse, Ano kailangan marinig ng mga Aries? Ano nga asahan nyo? First week pa lang. Eclipses are very powerful, guys. Kaya sabi ko, tayo. Gumawa tayo ng topic this time. Kasi I feel na this is something kailangan nyo talagang marinig. Aries energy muna tayo, ha? Ano nga asahan nyo? This March. Message. Ngayon darating na lunar eclipse, full moon, in the sign of Virgo. Aries, agad-agad. Sige, tingnan natin. The Judgment card or karma. Sa tarot deck na to, guys, sadyang karma lang yung nakalagay. Ayaw nating gumamit ng salitang karma, pero yan talaga yun. Pakita natin sa live. Ayan po. More of sa consequences, pero judgment card to, Isang indikasyon na parang merong pagbabago, sign of rebirth, renewal, may pagkaklaro, katotohanan, revelation. The Six of Wands, the Two of Swords, Seven of Pentacles, the Magician. Okay, add pa tayo. So, pag mag-add, the Wheel of the Year, Queen of Pentacles. I see na merong pagkakompleto. Merong makukumpleto, merong marireveal, kaliwanagan ang darating ngayong lunar eclipse na parating. Kaliwanagan saan? Especially, unang-una na, pagdating sa inyong mga buhay, karera, pera, uunahin ko na to. Maring merong something, i-claim na natin something magliliwanag or magtataas para nag-a-assess yung mga situation, ascension, may pag-level up sa inyong sweldo. Why not? Especially kung, alam nyo sa sarili nyo na parang binigay nyo naman yung best nyo Kumbaga, nagtanim kayo ng wasto at hindi biro. Gusto mo yan? Magtanim ay di biro. Yes, lalo nitong mga nakalipas na unang buwan ay nag-push kayo. Nanlaban kayo, nagpunla kayo ng something. Para meron kayong bunga. Ito na yun guys, bunga na mumunga. I see possibilities, good opportunities po when it comes to your career. May pag-success, may makukumpleto. Etong success na to, again, connected sa money or sa work na it could be something reward, na commission, bonus, or promotion. Gaano man kalaki kaliit, guys, this is fulfilling sa feeling kasi pinagsikapan nyo. Ayan na, yung karma. Yung salitang karma na ayaw natin gamitin. More on consequences. Kung ano yung binigay nyo, binato nyo sa universe, doble, triple ang babalik. I-claim natin, halali, syempre positive tayo. Reminder, Aries, na ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha, ito lang yung kondisyon. Again, madalas narinig nyo kay Moonchild, condition sa situation nyo, pero yung outcome, yung resulta, yung bunga, at the end of the day po, wala sa mga baraha, okay? Everything still up to you kung paano ka nagsikap. Yan po ang ating reality. Pero, yung energy na, sabi ko nga, pinunla nyo, yan po ay hindi mababaliwala. Yes, magandang opportunity po pagdating sa trabaho, sa inyong pang-araw-araw na buhay. Itong full moon lunar eclipse na to, guys, magbibigay din po ang inyong mga 6th house,
and it's all connected. Hindi lang din sa ilang barahang bumabagsak sa'yo, sobrang kokonektado sa trabaho, your daily work, your service. And at the same time, connected po ito sa iyong health. Hindi po isang health advisor si Moonchild. Yes, kasi nga nagpagod kayo. Napagod kayo. Itong mga nakalipas, especially kung mag-connect na nagsisikap ako Moonchild. Laban kung laban, grind kung grind. Yun naman na hindi mababaliwala. Sabi ko nga, may makukumpleto, madja-judge kayo. Yes, nadja-judge na kayo actually ng ilang nakatataas, naka-level up, napupuna kayo guys. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Maganda. Pero balik tayo sa health, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Pero very important na kung napupunan nyo yung mga goal nyo sa trabaho, sa inyong buhay karera, pera, saan kayo kumikita, syempre, nasan kayo doon? Of course, you have to listen to your body, guys. Sa part na ito, kayo po higit na makapagsasabi. Yes, actually. Ito pwede kasing kusan yung maramdaman. Sa ilang barahang bumabagsak sa inyo, ang ganda. May makukumpleto. Makukumpleto na sa mas praktikal, tulog. Makukumpleto ng mga tulog nyo. Kasi nga namunga na, masaya na yung tulog, mahimbing na. Or, sabi ko nga, kasi baka out of the blue, doon yung maramdaman na, ay teka ha, tao lang pala ako. Napapagod din pala ako. Kasi I see na very committed kayo dito sa mga priorities, obligations sa trabaho, na ang ganda. Kaya lang, very important to balance prioritization, guys. Yes, kasi baka para sa ilan po, maaaring maramdaman pa rin yung pagiging productive and busy sa mga susunod na ito, ngayong Marso. Ito po ang binabasahan natin again, full moon effects, lunar eclipse in the sign of Virgo. Regardless sa zodiac signs, connected ito, nag-highlight ang inyong mga sixth house. At sobrang mag-apply po sa ilang baraha dito. Okay, so hanggat kaya, kung nanaisin nyo lang naman, mag-set kayo ng schedule or plano. Ano yung kailangan gawin ngayon, bukas, kahapon, magpakailanman. Gusto niyo kasi I see may pagkapagod pa rin, drain pa rin. Kasi nga may may gusto kayong ma-reach na ilang quota, na ilang obligations na ang ganda. Pero take it easy, kalmahan din ang sarili, lalo pa kung may mga parang nakadepende po ang ilang tao, ilang katrabaho sa inyo, your boss. So, todo bigay. So, sana kung nabibigay mo yon sa iba, pagkakataon din bigyan ng pagkakataon na magbigay ka rin ng something para sa iyong sarili. Kahit sa simpleng pahinga. Yes. So, ito sabi ko nga, pwede niyong kusang maramdaman or aangat. Health-wise, take it easy, take care of your health. Sa part na yan, kayong higit na makapagsasabi, guys. Other messages i-add ko to kasi si Two of Swords nag-reverse. Along with your other cards. Kasi medyo, nag-highlight kasi yung sixth house nyo. Kapag ganito, especially si Mercury, ang planet ruler ni Virgo, ito medyo complicated na, Biglang nag-pop up lang sa akin. Hindi na kailangan laliman na kung meron ako na mention na ilang planeta, ilang signs. Pero, may pagkakataon na nababangkit ko lang po. Para kahit paano, meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot ang ilang messages. Kasi sa dami, parang magjo-juggling kayo, hindi nyo alam kung anong unahin, the Two of Swords. Confusing na or even frustrating for some of you. Sabi ko nga magplano kayo para sigurado para wala kayong makaligtaan, makalimutan. As an Aries, may tendency ng pagiging reckless or impulsive, pabigla-bigla. So take it easy. Kahit na hindi natin intensyon na makasakit or ano paman, kasi baka meron kayong hindi makita sa daan. Yes, may tendency na madapa kayo. Yes po, sa true. Kasi 6th house of health to. So take it easy sa bawat sa mas practical, sa bawat pwedeng pagdaanan nyo. Bukod sa hugot ko tungkol sa paraan nyo paano kayo magpapaangat ng boses. Halimbawa, kasi si Mercury right now is currently in retrograde na. Mercury is the planet of communication, connections, travel, baka makaramdam kayo ng ilang delays, pagkainip, kasi nga nagmamadali kayo. So, kalma. Okay? Kahit sa simpleng pagpapahayag ng opinion, komento, baka kayo'y mabigla. Kahit over the net ito, think before you click. Kasi baka meron kayong hindi mapuna. Ay, nasabi ko pala yun.
ay dumaan pala ako dun. Hindi ko na po namin naapakan pala ako. Ganun. Ganun yung energy. Sana nakakasabay kayo dun sa messages ko. Medyo overflowing pero at the same time, again, Aris, itong pagsisikap mo, eyes on the prize yung eksena, hindi po nababaliwala yan. May kaliwanagan. I feel na merong revelation, information, kung saan magical, kompleto, destined ang mga sitwasyon. Huwag lang din pababayaan ng sarili, okay? Dahil nga, nanlaban, nasan kayo doon, pahinga rin pag may time. More on self-care, self-love. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong March 3, 2026. Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Virgo, regardless po sa pwede nyo narinig, okay, or marinig na ilang signs. Yes, so itong reading na to guys, combination kumbaga ng tarot and astrology. Baka sakali, meron akong ilang ma-share din sa inyo. Kung anong maring epekto or iwan nitong darating na eclipse, this March 3 actually sa inyong sign. Okay? Taurus energy tayo. Kuha tayo ng ilang guidance sa darating na full moon and lunar eclipse in Virgo. Anong kailangan marinig? Anong aasahan ng mga Taurus ngayon? Message, advice, guidance po. Anong kailangan marinig ng mga Taurus? Message, ngayong darating na full moon, lunar eclipse para sa mga sign na Taurus, sa mga taong maring makapakinig nito. Anong aasahan nila? Message po. Guidance, advice. Okay. Okay. So, kung bago lang kayo, kung makakita kayo ng ilang reversal na baraha, hindi po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Actually, meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay, this is the Empress card. Page, Ace of Cups, the shadow side, Aces, the World. Okay. Pantay ba si Moonchild? Yes. So, umangat yung young energy or feminine energy, guys. Ipapasok ko agad ha, kasi the Empress card umangat. Tapos may ilang mga bata dito. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Taurus. Ito kasing darating na lunar eclipse in the sign of Virgo, it will highlight your 5th house of children. Sa tarot, yung indicator, pregnancy indicator, yes po, si the Empress card. Kahit naka-reverse yan or ilang reversal, again, regardless. Maaring, in a way, for some of you, ay kung ito ay napurnada or para sa ilan na hinihintay na talaga at nagkakaroon ng ilang delays, Taurus energy tayo, why not? Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero sobrang kokonekta. Unang bagsak pa lang, nakita ko na maari pong merong baby blessing ang dumating ngayong March. Or meron ngayong March mabubuo at kayo ay magtatanim. Magtatanim? May pagtatanim? Hindi. Parang hahabol ba kayo sa Feb-ibig? Apakabilis lang kasi ng Pebrero. And this time, mapapaangat yung init ng pag-ibig na ito. Taurus, why not? So, again, sobrang mag-a-apply. Combination of tarot, astrology to guys sa itong reading natin ngayon. Sobrang, wala na, tinapos na tayo. Pero, guidance lamang po. Pero kung hindi pa kayo ready, Taurus ha, saan? Kung hindi pa kayo ready sa pagbe-baby, ang pagbe-baby sa true ay isa pong responsibility. So, be extra careful kung hindi pa handa. Kasi ang mga eclipses guys, very powerful. So baka this is something na hindi nyo asahan. Para sa ilan ha, kung ito ay nilulook forward na at nagkaroon ng delays, of course, this is something may galak para sa inyo. Pero kung baka magulat kasi ang ilan na hindi asahan. But it's a baby blessing guys, a blessing. Kung hindi to
Mag-connect po sa inyo mismo, reversal tayo every time. Yes, feminine energy guys, sa family. Maaaring merong magbuntis or meron talagang additional family members ngayong buwan. Or info, balita, impormasyon ang dumating in regards po sa mga bata. Ang daming batang umangat dito. Pakita natin sa live. Okay? Page of Cups, Aces, The Empress. Yun yung talaga. Para sa ilan, no, tayo po yung live na live. Sa mga nagtatanong, minsan kapag naka-public live tayo, yung mga mabubuntis na ba ako, Moonshag, I do not accommodate po kahit sa mga personal reading pregnancy questions or medical advices. Pero kasi sa tarot, meron po kasi, ito'y kusang bumabagsak guys. Hindi natin to binibigyan ng control. Huwag yung bigyan ng control. Ayan. Para, maganda yung ginugulat tayo. Ginugulat, hindi. But this is something kailangan pinaghahandaan ha. Meron po talagang pregnancy card indicator kay tarot. Ganun din sa astrology guys. May ilang placement sa astrology na konektado sa bata, pagbubuntis. So, ayan. Sobrang nagbigay din. Kung hindi yun mag-apply, napakalawak po ni 5th house. Sa ilang baraha mo dito, anything connected, family, home, ayan, pagdating sa mga mahal mo, feminine energy, maaaring merong balita na manggaling sa kanila, good news, happy news, na kung saan hindi lang sila ang magse-celebrate or ikaw, reversal tayo ha, Taurus, pero kayo sa pamilya. Meron po bang reunion, reconnection, or even reconciliation for some of you? May pagkakasundo or merong celebration talaga, gaano man kalaki, kaliit, pero I see na may pagkakasundo, pagsama-sama. Oo, ito yun eh. This is connected din po sa past mo. Kung sino kayo growing up, kasama ng mga mahal mo, mahalaga sa'yo. If you have siblings, relatives, cousins, dito po yun. May celebration. Meron kayong isa-celebrate this March. Ito yung pwedeng epekto guys ng full moon, lunar eclipse. So may happy. Claim natin yan ha. Yes po. Kung hindi pa rin yun mag-apply, wala Moonchild, di ako makakonect. Napakalawak po nito ha. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Taurus, magkakaiba po ang bawat isa. Lagi niyong tatandaan, magkakaiba kayo ng priorities, ng tadhana, totoo yan, magkakaiba ang bawat isa. Depende ito. So, kaya naman, lagi ko pong name-mention na iti-take nyo lang kung saan kayo nararapat. Just only take what resonate. At huwag nyo ipilit yung mga situation na hindi na, wala na. Or hindi na pwede sa pagbubuntis. Alam mo yon, especially kung lalaki ka. Paano na? Hindi. Pero, kung walang mag-apply, maaring kayo to mismo guys. Taurus energy. Angat yung pagiging young, childlike, free-spirited, yung pagiging creative nyo. Or kung sino kayo growing up, kasi umangat po connected sa sa nakalipas. Maring merong ma-heal nyo yung inyong mga inner child. Yes. Or maybe this is a sign for some of you na hindi pa huli ang lahat. Ano man ang edad nyo ngayon, or tinatakbo ng relasyon, single ka pa man in a relationship, married, I see new beginnings, guys. Aces. Paangatin niyo yung pagiging free-spirited. Yung parang kayong bata na nagsisimula ulit sa una. Ano man ang relasyon ha, new beginnings, new love interest, new connections, or ito yung pinaka-advice po, tayo something new, something different naman, new approach sa inyong buhay pag-ibig. I see positive possibilities, happy, masaya lang. O yun yung pinaka-advice, una't huli, piliin nyo ang maging happy kasi deserve niyo yan. Other messages, Taurus, kung hindi pa rin kumonekta yan, wala Moonchild, di talaga ako makarelate. Ayan. Maaaring ito yung pagdating sa inyong mga creative, na-mention ko na creative side, yung mga passion nyo na matatawag, yung mga hilig nyo, kagustuhan nyo. Ayan. Baka merong something gusto kayo na gawin. Maybe this is a sign also for some of you na sundin na kung ano sinasabi ng inyong mga puso, kahit sa simpleng mga hilig nyo, yung mga kagustuhan nyo. Kasi si 5th house, connected po yan sa inyong mga love. Either sa love sa isang tao, relationship, or sa mga gusto nyong gawin. Maaring kung meron kayong hinihintay na sign kung gagawin ko na ba itong Moonchild, tanungin ang sarili, andyan ba ang sinasabi ng iyong puso? Andyan ba yung passion, yung init, yung
purpose na para bang hinahabol ka or hinahatak ka. Of course, sa part na yan, kayo po higit na makapagpapasya. Follow your heart, Taurus. Kung saan ka higit na magiging masaya. Kasi again, umangat yung pagiging young dito, pagiging bata, na hindi pa huli ang lahat. Okay? Other messages, ihabol ko to. Para sa ilan lang naman, the world or the universe rather, I see ito yung ilang goals nyo. Meron kayong makukumpleto. Meron kayong matatapos. And I see na pwede kayong merong maka-impress. In the Empress card, merong ma-impress sa inyong mga likha. Ano pa man yan, proyekto, negosyo, may paglawak, especially kung itong inaayos o pinapriority nyo po ay konektado sa ibang bansa. Maganda. This is a great sign na merong success. Or sa mas practical, meron ba kayong travel sa family or it could be connected for business or for pleasure. Umaayon ng mga sitwasyon, luck is on your side, especially kung patuloy niyong pipiliin ang sinisigaw ng inyong mga puso. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Alam ko parang may hugot pa. Ayan, full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong March 3, 2026 para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo, regardless po sa narinig nyo or pwede nyo marinig na signs or ano pa mang planeta, ganyan, information. Pero itong reading na ito is a combination po between tarot and astrology. Okay, kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Gemini energy, hopefully maging straightforward lang tayo. Ano kailangan yung marinig? Ano nga asahan nyo? Kasi meron tayong darating na full moon lunar eclipse this March 3. And sa eclipse na ito, it will highlighted your 4th house. Tama ba? Check natin. Baka mali si Moonchild. Yes, 4th house of home, family. Eto na. Kuha tayo ng guidance ha. Baka sakali meron din akong ilang ma-share po sa inyo na ilang info pagdating sa astrolohiya. Guidance advice, Gemini energy para sa mga taong maaring makapakinig po nito. Na Gemini, anong kanilang aasahan? Ngayong parating na eclipse, March 3 eclipse, lunar eclipse, message po para sa mga Gemini. Guidance advice, Gemini, para sa iyo, Gemini, okay. Unang-unang nakita ko, hindi kailangan katakutan or laliman. This is the death card. Meron lang po itong kalakip na mensahe and actually, lunar eclipse. Definitely may mga, yes, something will end guys to make room for something new. Ang lunar eclipse nito, it will highlighted, as I mentioned, your 4th house of home, family. So, maaaring meron kayong mga bago ba? Or pagbabago pagdating sa inyong buhay tahanan. So, dalawa lang ito. It's either pagdating po ito sa inyong mga physical home, halimbawa, dumadaan ba kayo ngayon sa paglilipat? May ilang movement ba? Kahit sa simpleng pagkukumpuni, pag-aayos, para saan sa higit na ikasisecure, ikakomfort, ikatatagag ng pamilya, or talagang dumadaan ba kayo sa house renovation, yung ganong energy, something will end. Para sa mga bago, changes, patuloy kayo dumadaan sa ilang transitions, transformation, para sa mga, para bang out with the old na kayo. In with the new, as a Gemini, very innovative sign kayo. Innovative, sasabay na kayo sa mga something modern, ganun. At ayun. Okay. Alam nyo, meron din ba kayong travel kung nakaramdam kayo ng ilang delays or pwede nyo maramdaman ito ngayong buwan since ang inyong planet ruler is currently naka-retrograde na to. Nasa pre-shadow na tayo if ever, ayan, kasi February pa lang natin binabasahan ito. But regardless,
March kasi mag-retrograde ang inyong planet ruler na si Mercury. It's all about communication, technology, transportation, travel. Meron akong nakikita lang, no, para sa ilan po ay maaaring makaramdam ng kabagalan o pagkainip sa ilang transaksyon. Especially again, travel, technology, communication, na very normal naman yan guys. Habaan nyo lang inyong mga PC, huwag kayong magmamadali or maiinip. Okay? Stay balanced, kalma lang tayo. Ayan. Pero sa true guys, I feel dito sa ilang baraha mo, Gemini, especially kung alam mo na nagsisikap ka, patuloy kang nagsikap, lalo dito sa ilang, ipapasok muna natin ha. Bigla nakita ko yung ilang sitwasyon pagdating po sa inyong mga buhay, karera, trabaho. Kung medyo napatatanong ka, okay pa ba ako? Okay ba dito? Meron bang something kung medyo nagkakaroon ng struggle pagdating sa income or sa salary? Parang gano'n, umiikot to guys ha, the wheel of the year, the wheel of fortune, the world, both reverse. Pero along with the other cards, sabi ko nga may pagtatapos. Astrologically pa rin tayo si Jupiter kasi will go direct na this month. Actually, Jupiter, the planet of travel, good fortune, the wheel of fortune is here. The tables will turn, Gemini. Ayon na sa inyo mga sitwasyon. Ganon ang eksena. Kapag nag-retrograde kasi si Jupiter din, no, nitong mga nakalipas na buwan. Kung meron man akong nababanggit, again, itong reading na to is a combination of tarot and astrology. Hindi kailangan ng laliman yung ilang info ko na isi-share po ha. Pero maaaring mabanggit ko lang po para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaguhugot yung ilang messages. Ayan. Hiningal na po. Hiningal po si Moonshot. Medyo overflowing yung ilang messages. Marami kasi bumagsak. Pero, aking ulitin, the planet fortune, Jupiter, it will go direct na kasi this March. And I feel, kung lalo pa kung nakaramdam kayo, baka dito yung nakabagalan sa trabaho. Ayan. Meron pa ng dahilan. Naka-timing lang guys. Perfect timing ha. In God's perfect timing, eto na, may something luck, swerte, good luck, good news ang parating. Hindi po mababaliwala yung patuloy yung pagsisikap, lalo kung hinanlaban kayo, hindi kayo bumitaw, ayan, naging unstoppable, limitless yung energy nyo. Then, it will be worth it. Ganun yung energy. Yes, claim na natin yan ha. Something new. It could be a new position for a higher position, promotion, reward. Gaano man kalaki ito, kaliit, Gemini. I see positive, good news, possibilities. Yes po, improvement or even development. Lalo rin kung naramdaman nyo na itong ilang kabagalan na ito at napagtanong na kayo kung may something ganda pa ba. At yan po, again, ang kaakibat niyan, syempre, si Jupiter kasi right now, nasa inyo pa rin mga second house. This is connected sa inyong trabaho. Second house of hard-earned money. Diyan po yan pumapasok, yung kinikita nyo. May pag-increase, merong something positive. Again, happy. Nakaka-happy. Ayan. Nakangiti lang si Moonshot. Claim na natin to ha. Hindi man agad, pero itong something balita na ito ay parating sa inyo. Again, umiikot yan, ups and downs ang buhay. Huwag kayong sumuko na manlaban. Sabay lang tayo sa flow nito. Okay, darating kayo doon. Ngayong March. Sa mga susunod na yugto na ito, mararamdaman nyo ng higit ang presensya ni Jupiter. Ma-add ko lang yun Okay, so syempre pa dito tayo sa topic rin natin, pinaka-topic natin ng full moon, lunar eclipse in a sign of Virgo. Again, it will highlight yung home mo, family sector. So dito, kasi may something good luck pagdating sa trabaho, pera. So yung mga naiwan kong unang messages, lalo kung meron kayong iniiwanan ng paggasta, nagpapaayos kayo ng bahay, o meron kayong gustong bilhin na magaganda, or gusto nyo nang itapon yung mga luma kasi nga you're out with the old na and in with the new, the death card is here. Then ayan, mabibili nyo, magkakaroon kayo ng chance, opportunity para, alam mo yun, ma-reach yung mga gusto nyong ma-maintain or mapaganda, ma-improve or ma-develop yung mga kagustuhan nyo sa inyong pamilya.
Okay, ganun yung energy. Alam ko may hugot. Kung hindi to konektado pagdating sa inyong mga physical home, I see new beginnings, guys, when it comes to your family. Meron bang magbabalik? May magta-travel? The world kasi ay narito, lalo kung nagkaroon ng katagalan, kabagalan. Ayan, darating po. Kasi connected din po si Six of Swords, parang nagbabalik or magbabawi sa ilang punto ng pagkakulang or kakulangan. Kahit sa simpleng enerhiya or oras, and this time may pagkakasundo or kahit over the net pa lang may plano, magbalik, travel. Ganun po yung energy. This is about your siblings, relatives, the Three of Cups, friendship, pwede rin, pasok na natin. Yes. Ang ganda, kompleto na pamilya, trabaho, buhay tahanan. Yung mga nilulook forward nyo, kung nakakanamdam po rin po kayo ng kabagalan, habaan ng patience, patience, and patience. Kasi darating talaga yan. Minsan, yung feeling nyo ay parang hindi naging okay nitong mga nakalipas, na parang kayo nasasaktan or sinasaktan lang ng ilang bagay. May dahilan. Huwag nating ipilit. Huwag niyong bigyan ng control ang inyong mga sarili. Release. Let go. Yung mga, alam niyong hindi na nagsuserve ng something purpose sa inyo. Baka kailangan ko itong mabanggit kasi the death card po ay umangat. Okay? Kumbaga, alam ko madaling sabihin yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling gawin. Pero unti-unti. Unti-unti. May mga bago pa, guys. May pagbabago. Huwag kayong ma-stuck sa isang situation na alam nyong hindi na okay. Go with the flow tayo, sabay. Darating ang tamang pagkakataon para sa inyo. Maniwala kayo sa mga bagong simula na parating. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Ito po yung maaaring epekto ng darating na lunar eclipse in the sign of Virgo para sa inyo ngayong March 3, 2026, Gemini. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo. Ayan, baka sakali meron akong ma-share din sa inyo in regards astrology na ilang info. So this is both parang combination po at tarot and astrology. Okay? Cancer energy tayo. Anong asahan nyo? Itong full moon lunar eclipse will be happening this March 3, 2026. Anong asahan ng mga Cancer? Guidance, advice, message po para sa kanila. Cancer energy para sa mga Cancer na maaaring makapakinig nito. Guidance po. The Hermit. The Fool. Full moon lunar eclipse ngayong March 3. Anong asahan ng mga Cancer? Advice po. Guidance message para sa mga taong ito. 3 and 4 of Pentacles. Cancer. Guidance advice para sa mga taong ito. Anong kanilang aasahan? Mensaheng gabay po. Page. Nakita kayo na. 10 of Cups. Pages. 8 of Wands. So, una pa lang naisip ko na kung meron ba kayong travel na sobrang mag-a-apply po kasi itong darating na lunar eclipse in the sign of Virgo. It will highlight your third house of travel. Yes. More on to guys, short trips, kahit short distance travel. Pero regardless, si 8 of Wands umangat kung saan kayo gusto nyo mag-travel. Especially, kung saan ay makakasama nyo po ang inyong pamilya. The 10 of Cups. Celebration, happiness, fulfillment. Deserve nyo to ha. Especially nitong mga nakalipas ba kayo medyo naging busy or merong ilang hindi kadalian na pinagdaanan na kailangan nyo naman. Maybe this is a sign for some of you na makapagpahinga ng makahinga. Sa ilang isipin, the Hermit, kapag bumabagsak to, madalas bumabagsak lately ha. Si the Hermit, parang napapansin ko lang naman sa inyong mga sign Cancer. Saan kayo magta-travel? Kahit short trips, guys. Kasi si third house, again, mag-highlight ang mga third house nyo ngayong full moon na ito na parating. Third house, napakalawak. Transportation, travel,
communication, technology, anything social media. Pero dito muna tayo, sobrang nagbibigay din po ang travel, Page of Wands, Eight of Wands, the Fool, the Ten of Cups, kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Or tatanungin ng sarili ha, sino ba ang iyong pahinga? Kung saan ka higit na kahit paano makakapag-spend naman ng time kasama itong mga taong ito. Pero kasi baka ang paraan po as a Cancer, the Hermit, baka sa sa bundok ng tralala. Bundok ng tralala. The Hermit, ang ermitanyo na si Moonchild. Ayan. Kasi baka gusto mo nang mapag-isa, mapagnilay, mag-spend ng time kasama si Mother Earth. Ayan. Kumbaga, hihinga. Gusto ng something refreshing sa feeling na deserve nyo yan. Okay, angat yung pagiging adventurous, explorer. I see happiness, guys. Deserve nyo to ha. Ito yun. Limitless. Be unstoppable. Paangatin niyo yung pagiging young, childlike, free-spirited na energy. Pero sabi ko nga po, iba-iba po tayo sa salitang pahinga. Tanungin ng sarili, saan ka higit na kahit paano makakapag-recharge ng iyong enerhiya, especially ditong mga nakalipas ay napagod ka or may ilang drama-rama na kinaharap ang isang Cancer. So, kahit sa simpleng pagtutulog to guys, or sa feeling nyo ay gusto nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Pahintulutan ng sarili. Pero, maganda sana kung magiging open kayo, ang ganda ay merong pagsasaluhan. May celebration ba, family? Actually, as a Cancer myself, oo. Merong celebration kasi magbe-birthday si mother. Tapos baka may short trips kami. O, diba? Sobrang, sarili ko na, parang, nag-resonate? Hindi. Go with the flow. Take inspired action. Stay happy. Pero kung hindi yun mag-apply guys, at andito ang focus pa rin sa inyong mga buhay, paggawa, trabaho, the Three of Pentacles, parang walang oras. Pero sana may balance niyo to ha, kasi again, napakalawak po. Ni third house, itong full moon in Virgo, nag-highlight ito sa inyong mga third house, astrologically. Baka ito po, Three of Pentacles, sa ilang connections, communication, sa ilang proyekto nyo, pagdating sa inyong mga teammates, workmates, dyan pumapasok yung pagko-collab nyo na usong-uso ng salita ngayon. Baka mayroong mga ganapan dyan sa social media. If ever meron kayo i-release, ipopublish na lathain, tama ba yung salita ni Muncha? Ma-rhyme lang. Hindi. Sa mga inaasikaso nyo, isinusulat nyo, communication. Guys, maaring ito ay sa paraan ng inyong pagsasalita, pagpapahayag, pagsusulat. Kita nyo, nagsusulat siya. Kung kayo mga aspiring writers, baka meron na kayong something maipublish. Yes, claim natin yan. Magaganda pong posibilidad. I see good luck, good chances para sa inyo. Especially, speaking of good luck, si planet Jupiter still, planet of good luck. Nasa inyo pa rin mga sign Cancer. It was highlighted pa rin sa inyong sign. Gigising na siya guys. Kung dito mga nakalipas na buwan, hindi mo siya masyadong naramdaman. Eto na, pagising na siya. Mas mararamdaman na natin ang biyaya ni Jupiter. Kumbaga, kasi pag naka-retrograde si Jupiter, nag-retrograde kasi po siya nitong mga nakalipas na buwan na hindi natin naramdaman at medyo na-stock tayo. Tayo talaga. Oo, stock up si Moonchild eh. Yes, as a Cancer myself. Pero, eto na, mas maari maging productive, busy yung blessing. Merong trabaho, merong something kayong kailangan priority kasi higit kayong mapapakinggan. Ayan. Again, communication guys, mag-highlight, napaka-powerful po ng mga eclipses. Lunar eclipse, meron kayong, best time to present something Cancer sa trabaho, proyekto, or kung meron kayong i-release. Sabi ko nga, it could be something creative, yung mga creative side nyo, creative project, creative work nyo, or why not technology? Ang lawak ni technology guys, meron ba kayong something i-release, ipo-promote na mga bagong, kumbaga innovative, modern, dyan pumapasok yung mga high-tech na cellphones? Yes, dyan po yan, napakalawak. Maybe kailangan kong mabanggit yan para sa ilan.
Okay, anything connected technology, travel, transportation, napakagandang pagkakataon or may something liwanag po dyan, impormasyon, balita, good news ang parating. Matatapos na itong mga pagka-stock up natin, i-claim natin yan ha. Magiging maganda po yung daloy. Start na to ngayong March until si Jupiter will stay in your sign Cancer around June to July. Yes, 2026. So take advantage itong pag-transit ni Jupiter sa inyong sign once every 12 years lang yan, guys. So focus, eyes on the prize. Nang at the same time ha, huwag niyo rin kakalimutan muna yung kayo din. Sabi ko nga, etong third house na ito, sobrang magbibigay din po ang inyong travel sector. Short trips, home, family, kung saan kayo makakahinga naman para makapagpahinga. 3 and 4 of Pentacles. Yung security, stability, yung comfort na deserve nyo, eto na tayo. Okay? Mapapasa inyo. I-claim natin yan. Lalo pa kung medyo talagang nitong mga nakalipas ay hindi naging magandang yung flow ng buhay. Or kung meron talagang travel, international man yan, or dito lang sa ating lugar, kung nasan kayo, short trips, short distance travel, anything abroad, connected sa abroad, or itong trabaho nyo ay konektado sa abroad, sabi ko nga, higit kayong mapupuna, mapapakinggan. May mga taong nandyan para supportahan kayo. Ang kailangan lang, boses, Cancer. Cancer, itong again, lunar eclipse na ito, it will highlighted your third house. Alam ko pa ulit-ulit, Moonchild. Sobrang nagbibigay diin din kasi sa ilang bumagsak sa inyong baraha. Gamitin ng boses. Actually, dyan din, para sa ilang nag-affiliate. Dito, live na live tayo kay Black Up. Kung kayo mga aspiring or nandito na talaga sa kumbaga buy and sell din kasi si third house, guys. Huwag niyong pagdududahan ng inyong mga kakayanan. Best time na i-showcase niyo yung inyong mga ability. Kasi mabibilan kayo. Ang hirap niyong hindi mapuna. Okay? Makapag-affiliate na nga ulit. Cherries. Okay? Magbenta na tayo. Ganon. Okay. Connected yan sa writing, sa teaching, yung bosses. Ayan. Claim natin yan ha. At deserve nyo to. Be limitless, guys. Be unstoppable. Kung nawawalan ng hope, na minsan gusto nyo lang mapag-isa, okay lang yan. Damahin natin ang kailangan damahin. At meron pong liwanag, samahan ng patuloy na dasal ang inyong buhay paglalakbay. Merong kaalwanan, may liwanag na parating para sa higit nyong ikatatagumpay. Cancer, ito po yung umaangat na guidance advice. Messages para sa inyo ngayong darating na full moon and lunar eclipse ngayong March 3, 2026, Cancer. Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Kukuha po tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong March 3, 2026. So ito pong reading na ito ay combination of tarot and astrology. Baka sakali ay meron din akong ma-share sa inyo ng ilang info tungkol dito. Leo energy tayo. Leo, para sa mga Leo na maaaring makapakinig nito, ano nga asahan nyo? Ngayong darating na full moon lunar eclipse, message po. Energy check tayo. Leo energy. Hopefully, maging straightforward lang po tayo. Sa darating na eclipse na ito ngayong March 3, anong parating, anong asahan? Guys, excited ang baraha. Hindi natin pipigilan. Siguro kaya bumagsak yung mga yon ay hindi para sa inyo. Huwag na natin kunin yung iba. Hindi nakalaan. Add na lang ako. Nagtatalunan ang inyong mga barahay, Leo. Excited. Queen of Swords, Ace of Cups. Isa-isahin po natin. Sandali ha. Page of Cups, the High Priestess. 3, 8 of Swords, 9 of Wands. Sige po. Mag-add na lang po tayo ng isa pa. Ito talagang nakalaan para sa inyo. The Stern card. This is a sign of Leo. Huli man at magaling, aangat din. May pag-angat pa rin, Leo, yung inyong mga kalakasan. Kita mo, may leon dyan. Ikaw na yan. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Strength.
Sa major arcana, it's in the 8th house. Connected yan sa money. At ito pong darating na full moon na ito, in the sign of Virgo, regardless sa zodiac sign, it will highlighted your 2nd house of money rin. Yes po. So, maring may ilang magandang possibilities po ako nakikita along with your other cards ha. Yes, I see healing, recovery, financial recovery. Leo, i-claim na natin ito. If ever, lalo pa nito mga nakalipas, ay may ilang challenging kang kinaharap pagdating sa kaperahan mo. Na ito yung mga yung mga ilang laban na tanging ikaw lang yung nakaalam. Kumbaga, minsan natatalo, na ipapanalo, isang sakripisyo. Pero huwag kang panghihibabawan ng pangamba, pag-aalala, huwag kang mag-overthink. Hanggat alam mo sa sarili mo, focus lang tayo sa kung ano man yung gusto mo pang ma-reach sa goal mo. Na ano man minsan, sinusubok talaga ang iyong kakayanan, the strength card. Actually, kung ikay napapanghinaan ngayon, para sa ilan, kasi iba-iba po tayo sa proseso ng healing na aking nabanggit, kung paano kayo maghihilom, paano magiging okay kayo physically, mentally, emotionally, or financially, kasi ito pong darating na full moon, again, it will highlighted your money sector. Yes, iba-iba tayo, pero sabi ko nga, huwag niyong susukuan ang bataan. Bataan mo dyan. Yung mga pangarap niyo, may mga bagong simula. Kaya kayo, kaya niyo pinagdadaanan yan kasi alam niyang kaya niyo. Mapanghawakan niyo. Kailangan dumaan kayo sa proseso niyan. Kasi po, kung napanghihinaan kayo ngayon, actually, lalo kayong lumalakas. Hindi niyo pa man yan ma-realize. Lalo kayong tumitindi. Extreme intense yung energy. The High Priestess is here. 8. Actually, yung energy, guys, it's all about money. Infinite. Money-making opportunities. Maaring merong mga bago. Alam ko matamis na naman ito, pero i-claim na natin, Leo, na may pag-angat, may pag-increase, or may pag-level up sa inyong buhay, lalo pa po sa kaperahan. Again, it will highlight your 2nd house. Connected po yan sa wealth, your money sector. Diyan po pumapasok, guys, no? Yung tinatawag na hard-earned money, hard-earned income. This is something na, of course, kailangan sasamahan ng energy, ng effort, something na magmumula pa rin po sa inyong patuloy na pagsisikapan, paghihirapan. And I see chances, new chances. Take risk, patuloy kayong laksan niyo yung loob, okay? Patuloy kayong mag-risk sa mga pangarap niyo. Nang hindi nagmamadali just because kasi sabi ni Moonchild believe guys, dream, believe, survive yung atake. Believe in the impossible. Parang ganun. Lalo pa nga po, no, kung talagang sinubok yung ilang pagkakataon kasi parang hinuhugutan ko rin ang aking sarili as I have my rising sign in Leo. Parang, pagdating sa kaperahan, may mga struggle tayo, difficulty. Pero maniwala tayo na I see dito kasi may powerful new beginnings po para sa inyo. Money-making opportunities. For some, it could be an extra work for an extra income or angat yung creative side nyo kung saan pwede kayong kumita. May mga offers, opportunities. Maniwala lang tayo dyan, ha? Paangatin nyo, ito yung kumpiyansa nyo sa inyong mga sarili. May lakas kayo. Kahit pa sa mga pagkakataon na kayo po ay napanghihinaan. Kaya marahil nagsibagsakan yung ilang baraha, lahat sila nakabaliktad, Leo. Kasi kailangan nating mapaangat, ito talaga yung binunot natin at nahuliman. Huliman at magaling. I see na may pag-angat rin. Huwag niyo susukuan yung mga pangarap niyo pa. Okay, as long as nandito kayo maging totoo. Patuloy na maging totoo sa sarili, sa mga ginagawa nyo. Yes, dito tayo sa balance, walang pagkakulang, pagkasobra. Strong emotions, extreme intense yung aking nakikita. Kung kailangan nyo talaga ng, alin yun, medyo overwhelming, if ever, andito pa rin kayo sa healing process, Leo, sa ilang pinagdadaanan nyo, again, tayo po ay general message. Just only take what resonates physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually. Meron po kayong gabay, Ano man dyan. Especially nga po, halimbawa,
sa finances nyo. Napakahalaga ngayon if ever naguguluhan kayo or may ilang komplikado pa rin kayong kinakaharap, very important to talk, to ask for someone na matatawag niyong guide, a mentor, a counselor, or financial advisor if ever, or kung connected ito sa inyong emosyon, a counselor nga, mentor, guardian, kahit sa simpleng pagpapayo, hindi kayo nag-iisa. Kung medyo nagiging malabo pa ang mga bagay at feeling nyo hindi nyo kaya itong panghawakan, it's okay. Napaangatin nyo ang inyong mga boses. Iba pa rin kahit paano ay merong someone na nandyan. Alam mo yun, kahit sa simpleng payo para magising tayo sa katotohanan. Gusto niyo yun? But I see na merong solusyon, mariresolve yung ilang problema, lalo pa po sa kaperahan. I-claim na natin ito ha, pero huwag kayong magmamadali lang, huwag mainip, trust the process. I-review, reflect yung bawat decisions, actions na pwede niyong pagdaanan. Let go, Leo. Let things flow naturally. Let go of control. Let go of worry. Ayan, number 1. Alisin natin yung worry. As long as, again, ang puso nyo ay nasa totoo, pawang katotohanan lang. At samahan po ng patuloy na dasal itong mga gusto nyo pang ma-reach na goal, okay, or mga minimithi nyo sa buhay. Yan po ay hindi imposible. Again, dream, believe, survive ang atake nyo ngayong darating. Ito yung epekto na maring iwan sa inyo ng full moon lunar eclipse ngayong March 3, 2026. Mensaheng gabay lamang po, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon, lunar eclipse in the sign of Virgo. Nasa inyo ito papasok. Yes, sa inyo mismong Virgo. Kuha tayo ng ilang guidance ha. Kung ano nga asahan nyo sa darating na full moon, lunar eclipse na ito, this coming March 3. 2026. Virgo energy tayo. Guidance advice, Virgo. Hopefully, maging straightforward lang tayo sa messages. Ano nga asahan nyo ngayong darating na full moon and lunar eclipse in your sign? Message. So, combination ito ng tarot and astrology. Baka sakali meron akong ma-share sa inyo din na ilang info. Okay. Virgo energy. Diretso, okay, mag-alala before and afters, na-shuffle natin mabuti ang mga sitwasyon. This is the King of Cups, Ace of Cups, Two of Cups, 10, 9 of Swords, and 2, nagdo-double digits tayo. Virgo. Etong darating na lunar eclipse na ito, guys, I see clarity, okay? Tayo po general reading, of course, just only take what resonate pa rin. Clarity saan? Sa bawat, especially kung itong mga nakalipas na linggo or unang buwan ng taon, ay parang walang pagkaklaro. Kumbaga, nagiging malabo ang mga sitwasyon. Hindi kayo nagiging sigurado. Hindi nagiging sure sa decision, action. And this time, pagpasok sa inyo mismong sign, na magbibigay din itong lunar eclipse na ito. Maaring merong something revelation, information, liwanag kayong makita. And this time, magiging ready na kayo na harapin or mas malalaan nyo kung saan kayo higit na mag-iiwan na ng focus, attention. Ayan, yun yung unang aking pinaka nakita, magiging handa. Or maybe yun yung pinaka-advice, Virgo, be ready. Be ready physically, mentally, emotionally, financially, even spiritually, sa kung ano mang pwedeng umangat ngayong March 3. Okay? Pwede itong yung effect ng isang lunar eclipse, pwedeng weeks, okay, ahead. Depende sa inyong mga natal chart. Meron kayong kanya-kanyang unique natal chart, pero ang mahalaga ito yung guidance, balance, prioritization, and I see merong clarity. Merong something liwanag dyan, marireveal, information, balita. Yes, maaring merong magtapos at ito nga yung ilang pagkalabo or ilang kadiliman even for some of you. And ready na. Sabi ko nga, maging ready na. Aces,
ang umaangat guys, new beginnings. Something will end. Yes, to make room for something new guys. New beginnings, new opportunity, new love interest, new connections, new friendship, the Ace of Cups, malawak yung possibilities na ang ganda. Sana maging handa kayo dito ha, pinaghahanda na kayo ng inyong mga baraha. Opo. Balance, okay. 2, 2, 2 actually. Tatlo pala to, no? So, ito yung tungkol sa inyong mga halaga. Know your worth, Virgo, if ever. Ano naman ang desisyon, ano mong pwedeng ihain sa inyo ng universe or ng ilang tao sa inyong paligid, lagi niyong tatandaan. Trabaho man, relasyon, know your worth. Dapat alam mo kung yung halaga mo sa isang posisyon, isang relasyon. Huwag mong ibababa ang iyong sarili or ang iyong standards. Okay? Or kung ano yung kaya mong gawin. Kasi I see balance. Yes. Or ito na, kasi ito pwedeng kusang umangat sa inyo, guys. Kusa yung maramdaman yung pagkaklaro na out of the blue, parang may magliliwanag dyan. Para bang magiging aware na kayo sa mga kaganapan sa inyong paligid. Or ito yung pinaka-advice nga po na kailangan yung marinig. Okay? Kailangan mag-upgrade. Mag-level up na kayo. At huwag na kayo magsisettle for anything less. Or someone na alam nyo hindi nagsiserve ng purpose sa inyo. I see healing, endings for new beginnings, guys. Maraming bago pa. Huwag kayong ma-stock up. Or talagang may, para bang, ito, kasi sa inyo mismo sign to Virgo itong lunar eclipse will be in your sign. So, sa inyong identity, sa inyo mismo, sa inyong overall well-being, physically, mentally, emotionally, maring makaramdam kayo ng parang fresh start. Parang refreshing. Parang gusto niyo ng mga bago or pagbabago sa inyong mga sarili. Or para sa mas healthier, balance na isang Virgo. Ready, physically, mentally, emotionally. Ganon. Alam ko may hugot. Pero, claim natin na mas magagampanan nyo dito yung mga tungkulin or obligations, responsibilities sa mga kailangan yung gawin, harapin. Kung ito'y patungkol sa love, I feel, no matter what your relationship status, guys, para bang, or gaano man kayo katagal na para bang nagsisimula pa rin kayo sa una, ganun yung enerhiya na pwedeng umangat. Or merong someone new na parating, someone new, na this time level up na, mas seryoso, mas mature, at maaaring mong matawag na, teka lang parang ibang level. One and only true love yung eksena. Yes, ganun. Pero patawarin po bago ang lahat. Bedroom voice pa tayo, kagigising lang natin, no? Lavan kung lavan. Para maharap na natin ang mga Virgo. Pero, ayun. So, yung pinaka-advice din ngayong March 3, kakalmahan. Huwag kayong magmamadali. Ito, parang easy-peasy na lang to sa inyo, Virgo. Yung pagbabalanse, 2-2-2. Kung paano kayo nagpa-priority, paano kayo nagsiset ng intensyon, isa-isa lang para wala kayong makalimutan, at tuluyang mapaangat ang katotohanan, yung liwanag na kanina ko pa na-mention. Baka merong balita, impormasyon guys na parating sa inyo, revelation, information, ganun, na kung saan mas magiging aware na kayo sa kung ano yung katayuan nyo sa isang tao, relasyon, posisyon, or sa inyong mga sarili. I feel for some of you na maring meron pang madiscover na mga bago or pagbabago sa inyong mga sarili. Para saan? Sa higit na ikababalanse again, ika-healthy nyo, ika-improve or develop ng inyong buhay. Alam ko, may hugot pa, ito na yung umaangat. Guidance po, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong darating na full moon and lunar eclipse in your sign, Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Virgo this coming March 3. Okay? So regardless sa sign na inyong narinig guys,
Ito pong reading na ito ay combination, kumbaga, ng tarot and astrology. Baka sakali ay meron akong ma-adapt din po na ilang messages para sa inyo. Okay? Sige, kuha muna tayo ng guidance. Libra energy tayo. Kamusta kayo? Ano nga asahan niyo po ngayong darating na full moon, lunar eclipse para sa inyong sign? Guidance. Libra energy message po para sa mga taong ito. Libra. Okay. Message. Libra. Isa-isayin natin, guys. Medyo marami to, hindi natin pipigilan. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Ayan. 3, 4 of Pentacles, the Fool, Page of Wands. Okay, medyo madami. Ito na yung pinakakukunin natin, ha? Libra. Kasi nga sabi ko nga marami. Overwhelming. The Seven of Cups. This one is in reverse. Parang hindi nyo alam kung anong uunahin nyo. Anong ipa-priority nyo. Minsan nakakatulala. The Hangman. Actually, Libra, itong darating po na full moon, lunar eclipse, this March 3, it will highlight your 12th house of hidden matters, yung pagkakaroon nyo ng pakiramdam na parang gusto nyo lang muna ding pag-isa, alone time, solitude, healing. So, medyo magiging para sa ilan aloof yung energy. Ito kasi pwedeng kusa yung maramdaman, Libra, or kusang ihain sa inyo ng universe. Ganun lang naman yun. Magiging low-key. Okay? Especially kung nitong unang linggo, itong mga nagdaang linggo or buwan ng taon, ay napagod kayo. Parang, teka ha, ang dami kong hinarap. This time, maring maramdaman nyo, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, maring kusa tong parang hihilahin kayo ng salitang pahinga. Okay? Or yung kagustuhan nyo lang munang mapag-isa. Or medyo magiging madamot kayo sa inyong mga enerhiya na okay lang naman. Magiging pihikan kayo, mapili sa kung kanino kayo higit na mag-i-invest ng energy. Lalo nga, parang magiging limitado, kumbaga. Ito pwedeng kusang maramdaman or talagang kailangan, lalo pa kung marami kayong obligations, iniisip. Kumbaga, this March 3, ang effect ng isang lunar eclipse, guys, depende, marami nagsasabi weeks or even months, depende sa inyong mga unique natal chart, pero kalma muna. Okay? Kung this time, Libra, kung kailangan mong higit na munang mapag-isa, gawin yon, pahintulutan ng sarili. Yes, pahinga din pag may time. Okay? At ito namang pagsisikap nyo, no? Again, itong darating na full moon will highlight your 12th house. Na-mention ko ba? Hidden matters. Parang may ilang nakahide. May ilang hindi napapaangat na enerhiya. Baka hindi mo lang napupuna. Kung feeling nyo parang nakahang kayo, na hangman ay narito, parang walang nangyayari sa pagsisikap nyo. Parang walang ganap, Moonchild. Parang hindi nasusuklian yung paghihirap. Sa relasyon man ito ha, or buhay, career, although sobrang nagbibigay din dito ang inyong mga buhay, karera. Pero, general message tayo. Merong someone akong nakikita, Libra, para sa inyo, no? Baka hindi lang ito napapaangat. King of Swords, Knight and Queen of Wands, someone boss-like yung energy, a leader, a mentor, pero napupuna kayo. Lalo pa kung alam nyo sa sarili nyo na nagpo-push, patuloy na nag-show up, seryoso, focus sa trabaho. Nitong mga nakalipas ha, kung baka nakapag-invest na kayo kasi mapapagod kayo eh. Feeling ko ganito tong March darating na full moon para sa inyo. Magiging low-key lang. At ito naman po ay may dadaan sa pahinga ha. Hindi nyo kailangan laliman or ano paman. Pero sabi ko nga, kung walang masyado kayo naramdaman na parang appreciation or recognition sa kung ano yung ginagawa nyo, meron, Libra, nakahide lang siya. O hindi pa siya ready na mag-express or paangatin yung something balita para sa'yo.
Yes po, pero napupuna ka na. Para bang, ay teka, parang ang galing nito. Ang sipag nito, patuloy na maaga sa trabaho, maagap, ganyan. Sobrang napupuna ka na, Libra. Yes po. At dito, I see pag-angat ng energy na actually, oo, something na makapagpapahappy para sa inyo. Yes. Oo, pero ito lang ha, kasi baka naramdaman na, meron ng something offer. The Seven of Cups, medyo overflowing na. Parang, yes, Moonchild, napuna nga ako eh. Ang daming inihain sa akin, lalo na trabaho. Kasi nakita, maagap, masipag ka eh. Dinagdagan ng trabaho, ganun pala yun. So, higit na magiging busy and productive Libra. So, yung blessing of work po ay narito. Kahit pa sa mga pagkakataon na gusto niya lang munang mapag-isa, pero syempre sa realidad ng ating buhay, sa reality, wala tayong option eh. Ito yung si Three of Pentacles. Kahit gusto niya lang munang mag-work, I mean, kahit gusto niya lang munang mag-stay sa inyong mga comfort zone, magpahinga, sabi ko nga, maaari kasing kusang umangat to, may pagka-low-key sa energy, I will be honest. Pero walang option. Physically, mentally, emotionally yun guys ha. Oo. Tatawarin. Alam niyo, naghahang pa si Moonchild. Kulang pa sa kape. Umaga-umaga. Bedroom voice tayo. Yes. Good morning po. Tayo ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko kayo if ever may mag-comment na members. But anyway, yun nga no. Kumbaga, kahit wala naman tayong gusto niya lang magpahinga, makahinga, pero walang options. Wala tayong choices sa reality ng buhay. Hindi naman tayo pare-pareho ng opportunity. Kailangan nating mag-show up. Kailangan niyong magpakita at mag-showcase ng inyong mga kakayanan sa showtime. Pero may paraan dyan, Libra. Sabi ko nga, hindi naman sa magiging madamot kayo sa enerhiya niyo, pero hanggat kaya, limitahan niyo ang inyong mga sarili kung paano kayo maglalabas. Ito kasi pwedeng kusa yung ipaangat, yung magpo-focus, yes, papasok ako sa trabaho, pero focus lang doon. Kumbaga, higit niyong bibigyan ng atensyon ng work. Medyo maglalaylo muna kayo, low-key sa ilang sektor, sa ilang pakikichismis, gano'n. Or anong bagay. Kasi nga, napakahalaga po ha, pagdating sa inyong sarili, physically, mentally, again, hindi isang medical advisor si Moonshine. Pagdating niyo yung consciousness or awareness sa inyo na okay lang naman to say no. Kasi meron ako nakikita, ang dami guys, offers, trabaho ba to, opportunity, yung blessing of work na ang ganda. Pero, yes to opportunity, yes, ang ganda niyan. Pero mag-yes ka din sa iyong sarili. Okay? Kasi totoo yan. Example, if this is an extra work, of course, kaakibat niyan guys, yung extra responsibility. Extra client, ganyan. So, tanongin ng sarili kung kaya ba. Of course, ayaw natin na merong ma-disappoint. Okay? Gusto natin, maibigay natin yung best. Yung ganung energy, guys, alam ko may hugot. Busy days ahead ang parating Libra. At yung bawat pagsisikap nyo, paglaban nyo sa buhay, sa true, unstoppable, limitless, positive possibilities ang umaangat. Na sobrang mag-apply din astrologically si Jupiter. Kung napapakinggan nyo na to, marahil madalas naririnig nyo kay Moonchild. Jupiter, the planet of luck, good fortune. Right now, still currently nasa inyong mga 10th house of career. Yes, maipasok natin yon. So, may magagandang posibilidad guys. Claim na natin to. Hindi nyo pa man agad madama, pero papunta kayo doon sa gusto nyo makita, ma-achieve. Eyes on the prize. Okay? Pero take it easy lang din. It's okay to pause. It's okay na mag-recharge ng energy at huwag pababayaan ng sarili. Paano mo nga naman, magagampanan itong ilang obligasyon na to kung ikaw mismo ay pagod na. Minsan, hindi natin nararamdaman masyado yung pagod kasi nag-iinit po ang yung mga baraha dito. On fire ang mga bagay-bagay. So, okay lang ha. It's okay to say no. Choose your battles wisely ngayong March onwards. Ito yung maaring epekto
na pwedeng iwan sa inyo na parating na full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong March 3, 2026 para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Kukuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo, regardless po sa zodiac sign na pwede niyong ma-mention. Pero meron lang din akong ma-share sa inyo na ilang info in regards astrology. Yes, so kumbaga po ito ay combination ng tarot and astrology. Itong reading natin ha. Kuha tayo ng guidance, Scorpio energy. Ano nga asahan nyo ngayong darating na full moon, lunar eclipse this March 3, 2026. Guidance, anong maaaring epektong iwan nito para sa inyong buhay? Guidance para sa mga Scorpio. Full moon and lunar eclipse na parating ngayong March 3. Anong kailangan marinig po ng mga taong ito? Scorpio energy. Guidance po para sa kanila. Message. Okay. Scorpio. Knight of Cups, Ace of Cups, the Six of Swords. Alam mo, tayo live na live. Miss City, parang merong gustong bumawi. Parang merong gustong mag-work yung connection. Love. Live na live po tayo sa TikTok ha. Sa love man or work, tayo po ay general reading ha. Okay. Scorpio, ni-encourage ka ng baraha na sundin mo lang kung saan ang iyong mga kagustuhan, kung sino or ano ang tinitibok ng iyong puso. Yes, so tayo po ay general reading, just only take what resonate, depende kung saan kayo higit na nag-iwan ng prioridad or kung nasaan po ang inyong focus. Yes, but I feel the world or the universe rather, the Six of Wands, may paglago, pag-level up. I see success. Alam ko matamis ito. Full moon lunar eclipse kasi itong darating na March 3, it will highlight your 11th house of your wishes, your hopes, your dreams, yung mga pinapangarap mo pa. And I see naman na this is something, claim na natin ha, positive, yung pwedeng iwan sa inyong epekto. Maring maramdaman nyo na may mga, yes, pagbabago, pero this is something for the better version. 2.0 na ng mga Scorpio ang pwedeng umangat. Parang ngayon pwede nyo higit na maramdaman, lalo pa kung itong mga nakalipas ay parang kayo ay nakahang, stuck up, the Page of Wands, the Hangman, both reverse. Parang hindi nyo, kumbaga ito ay nasa proseso. Yes, guys, maring medyo for some of you feeling nyo, hindi nagiging maganda yung flow. Parang wala kayong chance sa work, sa love. Pero this time, I see na mayroong growth. Unti-unti, lumalago. I-claim na natin, okay? Na meron kayong makukumpleto, ma-achieve, marireceive na good news po. Positive possibilities. Or kung meron kayong tinatapos, kasi see the world, this is a sign of completion. Or Nine of Pentacles, ito na yung resulta na mumunga. Pero reminder lang, Scorpio, especially sa mga bago na yung resulta, yung outcome po ha. At the end of the day, wala po sa mga baraha. Of course, no bashing, just for fun. Small loud din na naman, pero hindi. Kung mga nagsikap kayo, ito kasi talaga yon. Umaangat ang inyong mga imahe, inyong mga public image sa work. Nagtanim kayo ng hindi biro. Maghapong nakayuko. Yes, nagsikap, nagpagod. Ito yun, Eight of Pentacles. Work kung work, grind kung grind. Claim natin ha, sa darating na ito na March 3, lunar eclipse. Very powerful ang mga eclipses, guys. Yes, something will end. Full moon is all about endings for a new beginnings. And I see new beginnings, new opportunities, new chances. Ace of Cups. New love interest or new friendship, new connections. Puro new tayo. Yes, lalo pa rin kung parang meron bang magmo-move,
For some of you, may magta-travel or may mga bago talaga pagbabago sa workplace or sa inyong relasyon. At ito po, ulitin ko, for the better. Okay? Or halimbawa, meron kayong project ngayon. Mas andyan yung puso, pinag-alayan nyo, puro ano dito, yung passion, yung love, creative project ba to? Ayan, I feel na magiging maganda po ang outcome. Yes. Again, yung outcome ha, wala sa mga baraha. Dapat alam nyo rin sa inyong mga sarili na, of course, you have to do your part. Ito yun eh. Sa success ka, sumakses eh. Sumakses ka eh. Umangat. Hindi mo pa man ito ma-realize, pero higit kang nagiging inspiring din kung ano yung napapangat mong kakayanan. Kaya naman, ayan, maring ngayon pa lang or sa mga susunod na weeks or months na ito ahead, this year, Scorpio, meron na to kayong pwedeng kumbaga, maisakatuparan na pangarap. Kahit pa, baka out of the blue, maring gulatin kayo na posible pa pala, pwede pa pala, baka naman, ganan. Yes. So, stay optimistic lang, especially kung maramdaman or naramdaman itong pagka-stock up or feeling nyo kayo ay na-reject. Reject? May city na dyan ka ba? Pero regardless sa general reading, pero kasi ito yun merong nag-let go, merong nag-release, or merong kailangang i-let go. At mag-focus na lang muna sa mas practical ha, if ever. Para sa ilan, relasyon man or trabaho, focus eyes on the prize kasi magaganda po yung posibilidad na aking nakikita. Enjoy din ha, pag may time kasi puro rin enjoyment, happiness ang umaangat, deserve nyo to. Okay? Express, yes. Paangatin niyo yung mga kakayanan nyo, nakikita ko yung, kumbaga parang malilikhain yung paraan. Opo, huwag yung pagdududahan ng inyong kakayanan. Not the best time para itago nyo yung inyong mga creative side, guys. Kasi merong someone na pwedeng ma-impress sa inyong, pwede pang maipakita. So, hindi nyo pa man ma-realize yan. Focus lang kayo. At patuloy na pagtitiwala sa proseso, sa sarili, at higit sa kanya, samahan ng dasal. Ups and downs ng buhay, the world, or the universe rather, ay ayon sa inyo. Aayon sa inyong mundo ngayon. Okay, umiikot yan, sabayan lang. Stay positive. Ito yung umaangat na guidance advice, messages para sa inyo na maaaring iwang epekto ng darating na full moon lunar eclipse in the sign of Virgo ngayong March 3, 2026, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages po para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon, lunar eclipse, in the sign of Virgo, regardless sa zodiac sign na aking na-mention. Pero maring meron akong ma-share din sa inyo na ilang info pagdating sa astrolohiya. Yes, maaring to guys, combination of tarot and astrology. Okay, itong reading na ito. Kukuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo. Sagittarius, energy check tayo. Kamusta kayo? Anong kailangan nyong marinig? Anong aasahan nyo sa darating na full moon and lunar eclipse this March 3? Guidance, advice, Sagittarius po. Para sa mga taong aring makapakinig nito. Message, Sagittarius. Okay. Ating pipigilan. 6 of Pentacles to 3 of Swords. 3-3. Knight of Swords. The High Priestess. The Fool. Queen of Wands. Queen and King. Okay. Guys. Hindi pantay. 3-3. Sagittarius energy. Balance. Why parang mailang naka-hide secrets or pwedeng ma-reveal na to anytime soon kasi nga boses din ng aking nakikita, connections, may pagpapahayag. So maaaring meron kang balita, impormasyon na pwedeng ma-receive ngayong darating na o susunod na ilang linggo or buwan na ito. Kasi ang epekto po ng isang eclipse, very powerful ang mga eclipses guys.
Pwedeng mag-last yan, weeks or even months. Okay? Pero kasi itong darating na full moon na ito, lunar eclipse, Sagittarius, it will highlighted your career, 10th house of career. So dito, yun na yung na-mention ko, no? Parang may boses, may information, balita. Good news, guys. King and Queen on fire. Someone boss-like yung energy. Maaring mapuna na kayo, matagal na kayo napupuna, the High Priestess, Knight of Swords, kaya lang hindi pa na ipapamalita or na ipapakita. Hindi pa nasasabi, and this time, pwede na po yung umangat. Set true. Pag-angat po ng inyong mga reputation or pagdating sa ilang long terms na fino-focus nyo when it comes to your daily service, your work, the Six of Pentacles, kung saan kayo ay naglalabas din ng something investment, energy, sa trabaho, sa inyong mga serbisyong totoo. And this time, of course, meron tong give and take. May pagbibigay din sa inyo. Mapapalitan na yung mga pagsisikap nyo. Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili, na naging consistent lang kayo, umangat yung true service, yung puso nyo, hindi lang ito base sa just because nagtatrabaho ka, ay para merong kita, pero pinaglaanan nyo yung passion, yung fire. I-claim natin, na this is something rewarding sa feeling yung parating po. Full moons, yes, can be an indication of merong endings, guys. Endings for new beginnings. Maring ito along with your other cards, meron kayong makumpleto matapos, project, work, anything connected dyan, or sa ilang connections nyo at work, teammates, workmates, or pagdating sa mga bosses, or talaga pagdating sa workplace, merong matatapos. Halimbawa rin itong, kung nasan kayo, kung ano yung possession nyo ngayon, matatapos na yan. Para sa ilan tayo po ay general reading. Pero maaaring mag-level up po. Umangat yung possession for, higher possession. Sabi ko nga, pag-angat po kasi ito ng inyong mga reputation ay sino merong celebration. Gusto niyo yun, portion. Yes, i-claim na natin to Lalo pa kung, nag-push na ng laban, umaangat na yung energy. The energy is giving. Dito higit kayong makakapag-provide. Higit kayong lalakasin yung mga kalooban para maka-help din. Bakit ganun yung nakukuha ko? Kasi may puso rin dito Parang yung service nyo, hindi lang to para sa, sabi ko nga, para makatanggap ng something benepisyo. Pero as long as happy kayo sa inyong ginagawa, yan yung magdadala sa inyo sa higit yung ikali-level up. As long as nandyan yung puso, parang may pagkakawang gawa rin akong nakikita rito. Para sa ilan, especially kung yung mga trabaho nyo talagang nakakapagbigay kayo ng enerhiya na kung saan sinasamahan nyo talaga ng puso, pagmamahal sa trabaho. Para nakukuha natin feminine energy, lumalambot ang inyong mga puso para makapagbigay, makatulong. At yan po ay masusuklian ng taas or someone nakatataas sa trabaho. Merong purpose, kumbaga, yung inyong buhay. Okay, I see celebration, happiness, deserve niyo to. Uulitin ko, meron mang magtapos, itong pagtatapos na ito ay para rin po sa mga bagong simulain para sa inyo. Ayan. Kung itong mga nakalipas, Sagittarius, hindi nyo masyadong nabigyan ng focus yung mga kagustuhan nyo. At hindi nyo nabigyan ng prioridad yung mga personal na kasi yung mga Sagittarius, maraming gusto pang marating, matutunan, mapuntahan, pero maaaring napurnada ito nitong mga nakalipas or hindi masyadong bigyang diin kasi nga yung puso nyo kailangan din sa trabaho or pagbibigay. Sa inyong paraan para sa ilan na, paano naman kami moonchild, mga housewife? So reversal po tayo, okay? Kung hindi to, the King and Queen of Wands, the Two of Cups po. Kung hindi to sa inyo mismo, reversal ang energy natin every time. Sagittarius, pwede itong mag-connect sa inyong mga partners, relationship-wise.
or partner in life na matatawag. Na kung saan, syempre pa, hindi lang siya yung magsasaya. May something good news sa part niya, pero mabibigyan ka rin. Okay, merong selebrasyon sa pamilya. Claim na natin yan, ha? Higit kayong pinapatatag, pinagtitibay, andito yung security, stability, at the same time, may pagka-light yung energy, the Fool, the Three of Cups, happy lang. Or medyo makakahinga-hinga na kayo ngayon at magkakaroon na kayo ng pagkakataon for more me time. Yung kayo naman. Okay, deserve niya yan. Bigyan nyo rin ng something recognition. Baka ganito lang din to. I-recognize nyo rin ang inyong mga sarili, ha? Sa ilang nalalagpasan, patuloy nyo kinakaya sa inyong life. Okay? Alam ko may hugot pa, pero ito yung umaangat na guidance, advice, na maaring asahan nyo o maramdaman nyo, ipaangat sa inyo ng taas ngayong darating na full moon lunar eclipse this March 3, 2026, Sagittarius. Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse in the sign of Virgo, regardless po sa narinig niyong sign. Yes, pero ang pag-uusapan natin is a combination of tarot and astrology. Okay, baka sakali meron akong ma-add up na ilang messages or info in regards po sa astrolohiya. Capricorn energy check tayo. Anong asahan nyo ngayong full moon lunar eclipse na parating? Ngayong March 3. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn? Capricorn energy po. Guidance message. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn? Okay. Alam nyo, parang may nakaangat. Hindi natin pipigilan si 10 of Swords. May mga kumpol na. Sandali, para may nakita pa akong 10. 10, 10. Capricorn is in the 10. Pero regardless, 10, 10 ang rating. The 5 of Cups. The Strength Coin. 9 of Wands. Okay, sandali. May Justice Coin. Medyo marami ha. Sige, hindi natin pipigilan. Ilalatag ko lang. Capricorn, I will be honest. May lang difficulty akong nakikita agad-agad, no? Ito normal sa buhay, ups and downs, highs and lows, wala namang madali. Para sa ilan, why I feel kayo po ay napanghihinaan ba ng kalooban? Or meron po ba kayong ilang laban? Alam mo, sobrang mag-a-apply ito sa ilang maisha-share ko sa inyo. Saan natin ilalagay? Dito na lamang. Medyo maraming bumagsak, di na natin pinigilan. Okay. Papasok ko na agad-agad guys. Ito kasing darating na full moon, lunar eclipse, this March 3 Capricorn, it will highlighted your 9th house. And along dito sa ilang barahan na bumagsak sa'yo, una kong napuna, kung aking i-relate lang naman, ay yung ilang laban nyo sa buhay. Laban sa mas praktikal or legal, yes po, dyan kasi, tumasang-ayon, patawarin, ang ilang ingay. Diyan po pumapasok anything legal matters, legal cases. Hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero the Justice Card reverse, 10-10, the King of Swords, 5 and 5. Okay, I have no idea kung ano pinagdadaanan nyo. This is for some of you, Capricorn. Tayo po ay general reading. Okay? Just only take what resonate. Full moon, lunar eclipse tayo. Very powerful ang mga eclipses, guys. Full moon is all about endings. Endings, guys. So, 10-10 actually. Completion. Endings din po yan. Capricorn, I feel with your cards. Lalo pa ha, kung ito ay para sa ilan ha, inuna ko lang po sa mga ilan na merong pinapaangat, ipinaglalaban sa batas. Batas ng isang api. Yan. I-claim na natin to ha, the star. Kahit pa naka-reverse, the star is still the star. Manifestation coin, ipaangat nyo na. Of course, hindi lang sa mga tala. Sasamahan ng pagtitiwala sa sarili, sa proseso at higit sa kanya. Yes, Moonchild, sinamahan ko na ng dasal, pinaangat ko ang katotohanan, pawang katotohanan lang. Then ito na po, i-claim natin na itong something na to na laban nyo sa buhay.
ay inyo na po malalagpasan. Matatapos na to. Magko-close na yung chapter na to, ha? Claim na natin, guys. Alam ko, iba-iba ang bawat isa sa proseso nito, ha? Kasi ang ilan maaaring andito pa rin. The Justice card is in reverse. Pero kung manlalaban kayo, kahit na panghihinaan na po ng kalooban ng ilan, o nanghihina na talaga kasi syempre, isang laban na hindi madali. Lalo kung may hugot po ang bawat isa. Pero kung ito yung ilang challenges, difficulty, nanlaban kayo, nag-push kayo, pinaglaban nyo ang totoo, the 9 of Wands. Hindi nyo binatawan yung mga gusto nyong maipanalo. Yes po. Anything concern nyo sa laban sa buhay, ha? Ano man yan. As long as iniwanan nyo rin po ng aksyon, desisyon, focus, I see na merong magandang progress or magiging maganda yung takbo nito sa mga susunod na pace na ito ng inyong buhay, weeks or months na darating. May balita na parating. Okay. Claim na natin, ha? Pero syempre paniniwala, ha? May ilang changes, yes. But the 4 of Wands po ay narito. Ito yung pinaka-i-claim din natin kasi I see celebration. Sa dami ng mga medyo hindi okay, medyo nakakababa, low-key ng energy, pagtitiwala pa rin na yan ay malalagpasan nyo. Okay, ito po ay walang ihahain sa inyo, totoo yan. Walang ihahain, if ever mag-resonate man ha, yung mga messages, Capricorn, walang ibibigay sa inyo ang taas na laban na hindi nyo kakayanin. Pero, be truthful sa inyong sarili, guys. The Justice card naka-reverse eh. Balance. As long, sabi ko nga, sa sarili nyo, naging totoo kayo, wala kayong dapat ikabahala. Aayon sa inyo ang batas. Claim natin yan. Ha, napakalawak ni 9th house. Again, etong darating na full moon, it will highlight your 9th house. And for some of you, if ever naman merong nilalakad, anything connected abroad, international, halimbawa, visa, passports, ganyan, travel documents, maaaring meron ding balita na parating, kumbaga matatapos na to. Although, kasi si Mercury, which is the planet of transportation, travel din kasi yan, is currently in retrograde. In a way, maaaring makaramdam pa rin ng glitch or pagka-delays, pagkabagal, ang ilan, pero asahan nyo ha, parating yan sa tamang pagkakataon. Yes po, okay, mainip daw. Take it easy, okay? Trust the process. Or for some of you, ang lawak ni 9th house, anything connected din pagdating sa inyong mga faith or religion, parang ilan, especially kung may mga pinagdadaanan, hindi natin maiwasan mapagtanong sa kanya, okay? Or ito yung pakiramdam nyo na parang kailangan kusa eh, maaring kusang umangat na ito dito ko kakapit sa kanya. Maging ano pa man po ang inyong mga faith or religion. The Stand card is in reverse. Kung kayo po ay napanghinaan na ng kalooban, sabi ko nga, the Star, iangat mo lahat sa kanya. Surrender it all to the divine, Capricorn. Hindi ka nag-iisa, may gabay ka. Kahit sa mga pagkakataon na feeling mo mag-isa ka at pasan-pasan mo ang mga sitwasyon dito. Hindi ka naging mag-isa. Laban lang, ha, tuloy lang. Alam ko madaling sabihin, magkakaiba po ang bawat isa nung hugot sa buhay. Pero paniniwala na lagi pong may bagong simula. I see new beginnings. Again, full moons, lunar eclipses are all about endings for new beginnings. Everything is temporary, sabay lang tayo. Note to self to kay Moonchild eh. Sa akin talaga nanggagaling tao lang din si Moonchild pero laban tayo sa buhay. Huwag tayong panghihinaan ng kalooban just because feeling nyo wala kayong laban. Yes, may ilang laban dito na umaangat sa inyo Capricorn, may hugot. Yung ilang laban na maaring tanging kayo lamang nakakaalam pero laban lang, tuloy lang. Okay, other messages. And haba ng message ni Moonchild. Ang daming bumagsak sa inyo. Just only take what resonate, Capricorn. Ang bawat isa po ay magkakaiba. Again, kahit pare-pareho kayo ng sign, napakalawak nito. 9th house, nauna ko na anything legal matters, connected sa travel, religion, and for some na mga students na nakikinig kay Moonchild, education po.
Para sa mga, ayan, nagsunog ng kilay. Or kung meron ba kayong i-defend ngayon na thesis, ipipresent na something, may completion guys. Matatapos niyo yan ha. Okay, pangibabawa ng anumang kaba. At the end of the day, meron tayong nakikitang celebration. The Four of Wands. Dito na, ito talaga yung ito yung pinaka-i-claim natin ha. Na yung bawat hirap nyo, pagsisikap nyo sa pag-aaral or ano pa mang kinakaharap nyo na laban sa buhay, sa huli, or maybe ito yung pinaka-advice, madaling sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya nating panindigan, pero sana po, kung una't huli, kung nasan kayo ngayon ha, piliin nyo pa rin ang maging positibo at maging masaya. Yes. Kasi manifestation, umaangat dito guys. Of course, kung ano yung naiisip nyo, kung ano yung thinking nyo right now, baka nakikita yan nararamdaman yan ng ilang enerhiya sa inyong paligid ng universe. So, stay positive, stay optimistic sa ilang ganapan sa inyong buhay. Apo, I see celebration, happiness, deserve nyo to. Malalagpasan, makakayanan, meron akong kaalwanan na nakikita. Alam ko may hugot pa, pero ito po yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse this March 3, 2026. Guidance messages lamang po para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages po para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse this March 3, 2026 in the sign of Virgo. Regardless po sa maaring marinig nyo na zodiac signs, pero maaring meron tayong ma-share din na ilang info. Kumbaga itong reading na ito ay combination po of tarot and astrology. Okay, kuha lang tayo ng ilang messages. Anong aasahan nyo? Aquarius, sa parating na lunar eclipse na ito, this March 3. Anong parating? Anong guidance, advice, messages para sa inyo? Message po. Aquarius. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Sa darating na full moon and lunar eclipse ngayong March 3, anong kanilang excited? Aasahan. Sige, the Chariot. Sa Major Arcana 7, 7 of Cups, 5 of Swords, 6 of Wands, 8 of Wands. Okay, latag lang natin muna. Okay. Agad-agad ipapasok ko na isi-share ko sa inyo, Aquarius, na ito pong darating na lunar eclipse, this March 3, it will highlighted your 8th house. 8th house of malawak ito, pero unahin natin sa akin nakikita, money, your financial sector. Yes po. Yes, merong papasok. Ang ganda ng flow, the 8 of Wands. Maganda yung progress. Sa 8th house, connected po yan. It's about other people's money kasi. Yes, merong papasok mula sa yung enerhiya na pera sa ibang tao. Claim na natin ito. If ever 8th house connected yan then sa matatawag na loans, anything, so reversal tayo ha. Pwede tong kayo mismo if ever meron kayong pagkakautang, pagkukulang, pwede na itong kayo ay mabayaran, mapagbigyan, or kayong makababayad. 5 of Pentacles is in reverse. Ready na. Okay? May parating. It could be unexpected din for some of you. Yes, Aquarius energy tayo. So, nauna natin yung loans, no? Or anything pagdating po sa bangko, banks, governments. Kung meron kayong hinihintay dyan, it could be something bonus po ba rin pagdating sa work or a commission. Merong papasok, guys. Pero ito tayo ha, medyo naninimbang ako sa situation na yes, andito, umaangat yung magandang flow sa kaperahan. But at the same time, parang medyo confusing, overwhelming, baka
meron akong tendency na itong ilang unexpected na pwede nyong makita or impormasyon, balita na dumating. Parang ang hirap niyang panghawakan. Parang medyo may tension pa ako nakikita. The Five of Swords. Baka gulatin ka sa ilang, no? Yes, merong papasok at the same time, tapos bigla na lang maaring may ilang bills pala, may ilang payments na kailangan bayaran. So, very important ngayon pa lang by the time na mapakinggan nyo ito, if ever lang naman mag-resonate yung ilang unang messages in regards sa kaperahan. Pagkakautang, bills, sa bangko, governments. Diyan din yung ilang credit cards nyo, guys, if ever meron. I-check nyo na everything. Triple, double check everything. Kasi I feel na baka meron kayong hindi makita or makaligtaan. A reminder lang po ito The Seven of Cups. Medyo confusing. Tapos si Five of Swords umangat. Magtanong, get more information, research. Tayo po ay live na live. Si Mercury kasi ngayon, is currently in retrograde. Nasa pre-shadow phase na tayo. And this whole month of March, naka-retrograde phase siya. Kapag si Mercury ay naka-retrograde, connected yan sa communication, transportation, sumaas ng ayon ng ubo, technology. So, maaaring may mga misunderstanding, misinterpretations, anything money-related, guys. So, napakahalaga nito. Okay? Huwag kayo agad-agad magtitiwala or ano pa man. Kasi, syempre ayaw natin na ma-confuse kayo or may tension conflict ako nakikita. Parang may mag-iinit ang ulo. Alam ko, diretso. Pero sana sabi nga nila, mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Ganun yung energy na unang nakikita dito, guys, Or if ever, hindi po isang legal advisor si Moonchild. Ito kasi yan yung ilang battles niya talaga rin. The Six of Wands, naka-reverse, yung ilang laban nyo, private ganapan nyo, na tanging kayo lang yung nakakaalam. If ever meron din po bang, alam mo, na-share ko to kanina sa inyong mga, before your sign. For some of you, na merong ilang laban sa taas, sa batas, if ever lang naman, napakahalaga na maging klaro kayo ngayon sa mga susunod na weeks or linggo na ito or buwan, sa intensyon, maging aware kayo sa kung sino yung pagkakatiwalaan. Ganun yung energy, guys. Hindi nyo maipapanalo ang laban kasi baka kayo ay, meron kayong hindi mapo na po. Oo. Mapo na at meron kayong ma-miss na isang informasyon, kahit maliit na detalye, baka hindi nyo makita, meron palang ganun. Or meron palang itong kaakibat na bayarin, yung ganong energy. Medyo tayo, medyo overwhelming, marami. Take it easy hanggat kaya, hinga, no pressure. Huwag kayong magpapadala sa ilang sitwasyon. Okay, the Two of Cups. Si 8th house, ang lawak, dyan din pumapasok, guys, yung shared finances. If ever meron kayong partner na matatawag, partner in business or partner in life, kung meron na kayong mga asawa, oo, maaaring merong ilang pag-angat dyan na I see naman pagtutulungan. If lalo pa kung meron talagang tensyon sa pera. Oo, ito naman po ay may pagtutulungan. Hindi kayo nag-iisa. I see abundance, sabi ko nga sa inyo, 8 houses connected po to other people's money. So may solusyon, resolution. Kung sakali medyo may pagka-tight ang budget or medyo may parang biglaan na hindi nyo nakita, meron palang ganun. Yes, pag ganun yung energy, merong solusyon, guys. The Five of Pentacles nag-reverse. Malalagpasan nyo to, Ay. Magsaset lang kayo ng boundaries din, limits, restrictions sa sarili, parang ganyan. Oo. At itong sa pagtitiwala, huwag masyadong magtitiwala. Kasi meron ako ilang naka-hide na nakikita, parang kailangan nyo muna ng higit na pag-unawa or pag-iimbestiga. Kasi si 8th house, may pagka-investigador si 8th house Aalamin, kikilalanin yung bawat baka usong-uso yan ngayon during Mercury retrograde, especially yung mga na-scam.
Okay, kahit over the net. So, take it easy. Take it easy. Isa marahil kailangan marinig yun ng ilan po. Okay. Sige, paano naman sa love moonshot? Okay na yung pera. Sandali. Sa love life, ito na. Sabi ko nga, meron kayong someone nandito support. Hindi kayo nag-iisa, guys. Family, home, nakikita ko yung abundance, balance. Maring merong, may pagka-low-key lang yung energy ng celebration. Maring merong humabol sa selebrasyon ng Feb-ibig kung hindi nyo masyadong na-celebrate ito. Nitong mga nakalipas, may travel po ba kayo? Yes, umangat din ang travel. 8 of Wands. Or sabi ko nga, anything connected abroad, international, that share your, it doesn't matter kung ito ay short or long distance travel. Kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Maaaring isa rin ito sa epekto, may iwanan na epekto ng lunar eclipse. May mga new beginnings din pagdating sa relationship. Mutual balance, compromise, nagko-compromise yung energy. So yun, may pagka-intense extreme pa nga ang ilan. Or meron nakahandang, sabi ko nga sa inyo, unexpected, may inihahanda, medyo may naka-hide pa, kung dito natin ipapasok yun, nang may ilang sorpresa na hindi pa mapaangat-angat ngayon, kasi medyo confusing or overwhelming pa. Pero definitely, I see love, ayan, romance, yung pagkasapat. Okay, or yun yung kailangan marinig. The 9 of Cups ay narito Paangatan niyo yung pagkasapat, yung contentment, satisfaction, na kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Be present. Huwag ma-overwhelm sa kung ano na yung nakalipas, ano na yung ganap doon. At the same time, kung ano yung pwedeng mangyari sa future. Focus kayo kung ano yung galawan ng sistema ngayon. Sa pera, sa relasyon, trabaho. Kasi kung masyado tayong kumbaga masyado tayong naging futuristic as an Aquarius, very futuristic kasi kayo Parang wala pa tayo doon, andun na kayo. So take it easy ha. Napakalaga na maging present yung mindset nyo ngayon. Be mindful, alert, aware sa kung ano yung nangyayari ngayon. Okay? Isa-isa lang guys kasi medyo overwhelming yung nakikita ko dito. Ano man ang kaharapin, again, ito po ay something malalagpasan. May solusyon, resolution, abundance guys. Hinuli tayo ni Ten of Pentacles. So, why not? Big money is coming guys. Money-making opportunities. Yes po. Ang energy ni 8th house, pera, kaperahan. May pagka-intense, extreme, sumarami. Hindi kayo mawawalan. Okay, i-claim na natin yan. Meron mang ilang tension tayo nakikita, pag-iingat lamang po ang kailangan mapaangat din. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong darating na full moon and lunar eclipse this coming March 3, 2026. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon, lunar eclipse in the sign of Virgo, regardless po sa maaari niyong marinig na signs. Pero ang reading po na ito is a combination of tarot and astrology. Baka sakali ay meron din po akong ma-share sa inyo na ilang info tungkol dito. Okay? Agad-agad, hopefully maging straightforward lang tayo. Pisces, kamusta kayo? Pisces energy, itong darating na full moon lunar eclipse, this March 3, anong aasahan nyo? Anong parating? Ano ang maaring maging epekto nito sa inyong buhay? Guidance, message po para sa mga Pisces. Message, mensaheng gabay po para sa mga Pisces na maaring makapakinig nito. Anong kailangan nilang mapakinggan na mensahe? Guidance, Pisces. Message po. Okay, may gustong umangat. Pisces. Okay, medyo marami to, no? Kunin ko lang yung pinaka. Ayan. Ayan, gusto pang sumama. The Lovers, agad-agad. The World. Okay.
Pisces, itong darating na lunar eclipse, agad-agad share na natin sa inyo. It will highlight your 7th house of relationship, marriage. Ang lawak ni 7th house, relationship-wise, single, in a relationship, or married. Marriage sector po ang 7th house. Or kung single kayo ngayon, maaaring konektado ito sa matatawag yung business partner or partner in life na matatawag. Yes, magbibigay din po itong lunar eclipse na ito sa sektor ng relasyon. The lovers. Love, love, love. Why I see new chances, new beginnings. Ang lunar eclipse, full moons, it's about endings, guys. Endings for new beginnings. For some of you, tayo po ay general message, ha? Just only take what resonate po. 6 of Swords, 9, both reverse, the 3 of Wands, the World. For some of you na nasa long distance relationship or in a way nagkaroon na ng distansya, meron bang umalis before? Meron pong chance, umiikot yan ha. The world or the universe rather. Ayan, for Pia works back na naman tayo. Umiikot yan guys. Maaring merong magbalik, merong magparamdam ulit, kahit over the net, kahit sa simpleng hi and hello. It could be, ayan, connected po sa past, an ex-lover, ex-friendship, why not, ex-business partner, partnership na nabuo from the past. Na para bang feeling niya or ikaw rin ito, so reversal tayo guys. Pwede itong sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Parang why not mag-try ulit tayo. One more time. Yes, para kasi hindi pa to tapos eh. Parang lalo pa kung halimbawa yung negosyo to, napornada, hindi nyo nabigyan ng diin or focus nitong mga nakalipas. And this time, maring mapaangat po yung enerhiya na baka naman, subukan natin ulit. Ganon. Partnership, relationship po. Balance. Parang timing. Okay, or ito yung pakiramdam, tumatiming ang mga situation. And this time, magpo-proceed na kayo sa proseso. Maaring merong clarity, revelation, information, balita na umangat. In regards po sa 7th house, napakalawak. Again, si lunar eclipse, full moon na ito, magbibigay din po ang sektor ng relasyon. Na sobrang umaayon din po sa ilang bumagsak sa inyong baraha. 7 of Wands, parang gusto na itong bigyan ulit ng protection. Okay, or higit na mapaangat yung enerhiya na sumubok ulit mula sa ilang pagsubok na marahil ay pinagdaanan ng ilan sa inyo. Lalo pa LDR or for some of you, kung ang negosyo nito ay konektado sa ibang bansa, timing or tumatiming, parang kahit sa simpleng emosyon, ideya, may pag-angat po ito. Okay, merong clarity guys. Tinapos tayo ni The Lovers, lalo pa kung nandito pa talaga ang puso. Okay, kung mahal nyo pa talaga ang isa't isa. Or kung sabi ko nga, kung sa negosyo man, or ano pa man yan, kung nansan yung passion na matatawag, yung fiery energy na gusto nyo pa tong bigyan ng proteksyon, yung position nyo, itong negosyo na to, may paglago akong nakikita guys. Yes, hindi madali, lalo pa kung parang mag-start ulit kayo from day 1, day 0, from scratch, ganun yung energy. Pero kung pagtutulungan nyo naman, sasabay kayo sa ilang pagkakaiba or sa agos ng buhay na ito ng mundo. Yes, wala namang imposible. Try one more time. Take risk, take new chances. Deserve niyo yan ha. Of course, you have to listen to your intuition, Pisces. Follow your heart. Kung ano bang sinasabi or tinitibok niyan, ikaw ang higit na makapagpapasya. Other messages guys, tayo ay general reading. Of course, just only take what resonate ha. Moonshot parang kabaliktaran naman yan. So again, itong full moon's all about endings. For some, sa buhay guys, kahit mahal natin ang isang tao, kahit mahal natin ang isang negosyo, partnership, kung hindi na talaga nagsasabay, okay, maaaring kasing mangyari pa lang ito sa mga, ang effect ng isang lunar eclipse guys, full moons, eclipses, very powerful po yan. Pwede po yan maramdaman nyo sa mga susunod na linggo or buwan. Okay, so maaaring maramdaman pa lang para sa ilan na
Ayan. I feel lalo pa sa mga merong pinagdadaanan at parang hindi nagsasabay yung inyong mga body clock or umangat yung differences, hindi na nagtatagpo kahit mahal nyo at andyan yung enerhiya pero parang may kulang. Parang ang hirap ipaglaban or ibigyan sakripisyo ang relasyon or partnership na to kasi hindi nagsasabay, hindi nag-a-align yung inyong mga energy. So, wag niyong pilitin. Okay? Wag niyong pilitin. Go with the flow. Again, umiikot yan the world. Let things flow naturally sa connections. Wag niyong bigyan ng control or ano pa man. Acceptance, pagtanggap, pagyakap sa pagkakaiba na pwede niyong maramdaman sa kapareha. Partnership in life or relationship, marriage. Eh sabi ko nga, ano man ang mangyari, meron pa rin namang pag-asa. Hindi sa binibigyan ko kayo ng hope, okay, for some of you na mag-resonate yung ilang messages, pero just because parang pinag-iintay pa tayo ng ilang barahan nyo. Kasi love is here. Ay maghihintay na kayo. I mean, mag-stock up naman kayo. Hindi na kayo uusad or sasabay sa ikot ng mundo. Sabi ko nga, go with the flow, guys. Deserve nyo yung may laya. Okay? Yung hindi na-i-stock ng, well, okay lang naman. It's okay to pause, to reflect, review your life, pero as much as you can, do not stop. It's okay to pause, but do not stop. Be unstoppable. Okay? Huwag mong pahintulutan na sa isang punto na parang hindi lang kayo magkasabay ng isang tao ay titigil na or guguho na ang mundo mo. The world doesn't stop just because merong tumigil or merong nawala or merong parang nababaan yung enerhiya. Okay? Tuloy lang, laban lang. Para sa mga singles, why not? Napakagandang pagkakataon nito actually. Ayan, ang iyong knight in shining armor. Kung magiging open kayo, I see new beginnings, new person, new love interest. Kahit over the net ito, but of course, huwag lang kayo magmamadali. It's a process. Other messages. Tayo po ay general reading for some of you Pisces. I will be honest, full moon, itong maring epekto na iwanan sa inyo, kung hindi mag-resonate yung ilang bagay, may pagkababa ako ng energy na nakikita, physically, mentally, emotionally, kung talagang low-key, andito pa tayo, no? Oo nga, birthday season nyo, happy birthday. Sa inyong paraan kung paano kayo magse-celebrate, sana ma-enjoy nyo ang inyong mga birthday season. Yes, iba-iba tayo ha sa pagse-celebrate or enjoyment, tanongin ang sarili. Maaari yan ay sa pag-iisa, ayan, or kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo, pamilya, kapareha, or pag-travel, short trips, or short distance travel, or international na to. Or dito sa kung sino kayo, kung ano kayo. Physically, mentally, emotionally, sumasang-ayon ang mga chicken joy, ayan, may pa-Jollibee ba? Ayan. Umaga-umaga tayo na binabasahan ko kayo. Good morning po. Every guessing is a blessing. Deserve yung maging happy ha. Pero bigyan nyo rin ng priority ang sarili. Napakagandang pagkakataon ito na magpaganda, magpaspa, ayan, magpa-beauty or magpalakas. Yes po. Do some healing. I-priority nyo rin ang inyong mga sarili. Kung umaangat dito yung ilang connections, ilang, ayan, yung pagmamahal nyo, yung puso nyong mga mamon sa inyong mga mahal sa buhay. Sana maibigay nyo rin yan sa inyong mga sarili. Okay? Kung ano man yung nararamdaman nyo, consult someone na pwedeng makatulong if ever talaga meron kayong pinagdadaanan health-wise. Hindi po isang health advisor si Moonchild, pero wag niyong babaliwalain din ang sinasabi ng inyong mga katawan. Of course, sa part na ito, Pisces, kayo po ang higit na makapagsasabi, listen. Always listen to your body. Okay, magpalakas, magpahinga, magpaganda, deserve nyo yan. Ito yung umaangat po na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig na pwedeng iwang epekto ng parating na ito na full moon lunar eclipse this March 3, 2026. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.